Shalom, shalom sa inyong lahat. Happy Sabbath day, rest day, Sunday. Today is December 21, 2025. Bago nga ang lahat, tayo muna ay manalangin, yumukod, and seek for the presence of the Holy Spirit. Orabahan daya sheba barabay, kandayahan, sendarabahan, kodaya shedahimba sendarabay. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Emmanuel, oh Hallelujah Holy Spirit. O Abba Father, thank you once again for this chance namin Panginoon mapagbulayan ang iyong mga salita. Ikaw nga ang salita, ikaw nga ang aming Diyos, ikaw nga ang salita Panginoon that became flesh Panginoon. Panginoon, salamat sa patuloy mong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat Banal na Espiritu sa patuloy mong pakikipisan sa buhay ng bawat isa. Abba Father, ikaw nga ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ikaw nga ang aming Diyos. Patuloy namin i-declare that Jesus is Lord over our lives. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito, sa mga kaluluwa na dadalhin mo Panginoon sa video na ito, na makakapanood, makakapakinig ng iyong salita. Ama, i-prepare mo ang bawat puso ng bawat isa. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Ama, ang maging ako na iyong gagamitin. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang channel of your blessing, revelation sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Anoint me, Abba Father. Gamitin mo lamang ako to glorify your name alone. Ikaw lamang marinig, ikaw lamang makita ng bawat isa. Transform us, Panginoon. Heal us through your words, Panginoon. Ama, sa inyo lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. December. Season. May season tayong commemorate sa buwan na ito. Christmas. Time for giving. Time for being a generous individuals na magkaroon ng chance na makapag-bless sa mga mahal natin sa buhay, maging sa mga nangangailangan. 2,000 years ago, may ginawa ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat para sa sanlibutan. At ito ay nangyari sa kanyang salita sa John 3:16. Basahin ko po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay mapagpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay, makapangyarihang mga salita. Pasko. Lahat ng Kristiyano sa buong mundo sineselebrate ito. Lalo na mga Pilipino. Bare months pa lang, kakasimula ng bare months, sineselebrate na ang Christmas. Marami ng pailaw, may mga Christmas tree sa bawat mall. May mga Santa Claus pa nga silang dinidisplay sa kanya-kanyang tahanan. Christmas. Sa first syllable pa lang ng Christmas is nandoon ang syllable na Christ. Kung i-separate mo siya, a one word, which means Christ, Messiah. At sino ang Messiah? Ang Panginoong Hesus. 2,000 years ago, dahil sa dakilang pag-ibig ng Abba Father, our Father God, binigay niya ang bugtong niyang anak sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig niya. For God so loved the world. For God is love. Kaya tayo ngayon, may sineselebrate, may commemorate. Nagkakasundo tayo mga Kristiyano, alam naman natin to. Hindi naman talaga December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kasi alam ko ngayon sa Middle East, taglamig na ngayon.
Malamig din ngayon sa Israel. And ang mga pastol, hindi naman yan nagpapastol sa buwan ng taglamig. Nagpapastol yan either spring or summer, kung saan maraming damo upang pagpastulan ng kanilang mga tupa. Bakit? Di ba alam naman natin nung pinanganak ang Panginoong Hesus, nandun yung mga pastol nung dinalaw siya. Bakit may Christmas? 2,000 years ago, binigay ng Abba Father, pinadala ng Abba Father ang Panginoong Hesus. Siya ang salita, di ba? John 1:1, siya ang salita. From the beginning, yung salita is with God. At ang salita ay Diyos. At yung salita na yon, sa mga susunod ng verse ng John 1, the word become flesh. Hamakin mo yan, di ba? Ang Panginoong Hesus, nandoon na siya. Nakaupo sa kanang bahagi ng Abba Father. Pero, kailangan ng sanlibutan na ma-redeem mula sa makasalanang mundo. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, from Old Testament to New Testament, last book of the Old Testament is yung Malakay. At yung first book ng New Testament is yung Matthew. May gap from Malakay to Matthew. Alam po yan ng mga Kristiyano na nagbabasa ng Bible. Kung saan naging tahimik, hindi nakipag-usap ang Panginoon sa mga propeta o sa bansang Israel for 400 years. At sa mga panahon na yon, nabaon sa makasalanang pamumuhay ang sanlibutan. Naalala nyo, di ba? Ang Panginoong Hesus nung nagmi-minister na siya, ang daming tao na naaalihan ng masasamang espiritu. Kasi ang mundo namumuhay na sa kasalanan. 400 years hindi nagparamdam ang Diyos sa sanlibutan. And after that, nakita siguro ng Abba Father, enough is enough. For the wages of sin is death. At kung mamamatay ang tao, diretso siya impyerno. Pero mahal na mahal tayo ng Abba Father eh. Dakila yung pag-ibig niya. Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa libutan kahit makasalanan. Anong ginawa niya? Dahil sa pag-ibig niya, He sent His only begotten Son, Jesus Christ. Makin mo yan. Diyos na siya, di ba? Ang Panginoong Hesus. Pero nagkatawang tao siya. Bakit kailangan niya magkatawang tao? Kasi pag hindi siya naging tao, hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya mamamatay kung mananatili siyang Diyos sa langit. Nagkatawang tao siya. Kasi ang physical na katawan ng tao is namamatay. Kailangan dumaan ang process na doon. Anong nangyayari pag may birthday? Alalahanin po natin, ang kinocommemorate po natin dito is, yung iba nga, marami nagsasabi na happy birthday Jesus, kasi alam namin na hindi naman December 25 yung birthday mo, pero allow us to greet you happy birthday. Ito lagi ko itong kinakwento sa misis ko eh. Marami tayong kapitbahay siguro, napapansin nyo, nagbe-birthday yung mga baby, mga bata, first year birthday party, o kahit yung mga 7th birthday ng mga anak na maliliit. Pagkatapos kantahan yung bata, kumain ng spaghetti, ng cake, anong ginagawa ng matatanda? Nagiinuman na sila.
Yung bata nakatulog na, yung may birthday celebrant na bata nakatulog na. Pero yung mga adult, sila yung nagiinuman. Imbes na mag-enjoy yung bata, i-celebrate yung buhay ng bata na yun na may birthday. Ang sinelebrate nila yung alak, kakainom. Imbes yung anak niya na nag 1 years old, nag 1 year old nag-birthday, o yung anak nila na 7 years old na nag-birthday, ang i-celebrate nila after maghiwa ng cake, kumain ng spaghetti, nag-inuman sila, ang mga matatanda. Inaya yung mga katrabaho, lahat sila naging lasingan. Pinatulog na yung anak, lahat sila lasing na. Nag-video okay magdamag. Pero ang may birthday yung bata, hindi naman yung may birthday yung mga magulang na nag-iinom. Doon po tayo pupunta sa message na ito. Christmas is about Jesus. Sa mga kumpanya natin, nakikita natin, tinatawag nila na year-end party para maging neutral. Kasi hindi naman lahat Kristiyano sa isang kumpanya. Marami dyan hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Marami dyan hindi kinikilala ang Panginoong Hesus bilang Diyos, kundi tao lang. Kaya marami sa kumpanya tinatawag lang na year-end party. Mag-greet sila sa stage, Happy Holidays. Iniiwasan nila ang Merry Christmas to be neutral sa kumpanya nila. Pero tayo mga Kristiyano, if we celebrate Christmas, we must greet na mga kakilala natin na Merry Christmas, for we celebrate Jesus. Kung di ka man makatanggap ng regalo sa panahon na ito, marami tayo siguro mga mahal sa buhay, kahit mga kamag-anak na may financial na problema. Christmas is not about us. Huwag tayong magtampo kung wala tayong matatanggap na regalo, sapagkat ang Christmas is about Jesus. Sinong may birthday? Ang may birthday, kung i-commemorate man natin, kung gagamitin man natin ang word ng may birthday, is si Jesus. Sino dapat ang binibigyan ng regalo pag may birthday? Ang birthday celebrant. Kaya dapat sa panahon na ito, ang bibigyan natin ng regalo, ng gift, ay ang Panginoong Hesus. Anong gift ang ibibigay natin sa Kanya? Ang ating buhay. Offer our life sa Kanya. We must repent, accept Him as our Lord and Savior. Hindi lamang mag-believe, kundi mag-follow, mag-obey sa Kanyang mga commandments. Paano i-celebrate ang Christmas? Christmas, Christ, nasa simula ng word na Christmas. Magiinuman ka ba? Hamakin mo yan, magsi-celebrate ka ng Christmas party. Pupunta kayo sa isang club o isang kwarto o sa isang lugar, magiinuman kayo ng Red Horse o alak o ano. Hamakan mo yan, sineselebrate mo yung kapanganakan ng Panginoong Hesus mo. Gagamitin mo pa yung Christmas party. Pero nawawala sa isipan natin ng Christmas is about God, is about Jesus, our Savior, our Messiah, our Christ. Pag may sineselebrate tayo, ang sineselebrate natin yung celebrant. Hindi natin sineselebrate yung sarili nating luho, yung sarili nating kagustuhan sa laman. Hindi tayo magse-celebrate ng Christmas dahil gusto natin makareceive ng gift. Magse-celebrate tayo ng Christmas dahil gusto natin magbigay ng gift sa Panginoong Hesus. Hindi tayo magse-celebrate ng Christmas dahil magiinuman tayo ng alak. Gagawin natin mga bisyo natin ngayong December, luho o anuman. Magse-celebrate tayo ng Christmas for Jesus, for our God. Kung kinikilala natin siyang Diyos, re-respetuhin natin siya. Kung isi-celebrate man natin ang Christmas, we will celebrate it with full respect and love. Dahil sapagkat 2,000 years ago, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, may dahilan tayong i-celebrate ng Christmas sa panahon ngayon. Kung mahal natin ang Abba Father, kung mahal natin ang Panginoong Hesus, kung mahal natin ang banal na Espiritu,
We will celebrate this season with love, with respect. We will celebrate Jesus sa panahon ng Kapaskuhan. Tayo dapat ang nagbibigay sa Panginoong Hesus sa panahong ito. Ibigay natin sa Kanya ang ating puso, isipan, kaluluwa at espiritu, ang ating buong lakas. Manampalataya tayo sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Bago dumating ang December 25, kahit alam naman natin hindi talaga ito yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, kundi commemorative date lang. Dapat nga araw-araw natin sinaselebrate Kasi araw-araw, yung offer niya yan 2,000 years ago sa John 3:16 is binibigay niya sa sanlibutan sa bawat isa. Celebrate Christmas with Jesus. Huwag natin i-celebrate ang birthday celebrant sa ibang pamamaraan. Siya ang may birthday. Dapat alam natin kung paano paraan natin siya i-celebrate. Magdasal tayo, lumapit tayo sa Kanya. Unahin natin ang kaharian niya. Kumain tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay sa lamesa. Manalangin tayo sabay-sabay at hanapin ang Panginoong Hesus. Hamakan niyo po yan, January hanggang sa panahong ito. Month of January 2025 hanggang sa sandaling ito. Ibinigay niya lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo nagugutom, hindi tayo nagkulang. Buhay pa tayo, hindi tayo nalumpo sa mga anumang karamdaman dahil sa Panginoong Hesus. At marapat na nga lamang magpasalamat tayo sa panahong ito. Pero kung hindi naman ibig sabihin na tumigil na tayo sa pagbibigay sa ibang tao. Ibig sabihin nun, lalo na kung kilala natin ang Panginoong Hesus, kilala natin ang Panginoong Hesus. Kung kilala natin ang Panginoong Hesus, ginagamit kanya bilang daluyan ng blessing, lalo na sa mga nangangailangan. Pero sa panahong ito, ang Panginoong Hesus ang unang nating dapat i-celebrate. Paulit-ulit kong sasabihin, Christmas is for Christ. Christmas is for Jesus. Sa mundo, gift giving is for Christmas, pero tayo sa ating mga Kristiyano, tayo ang dapat magbigay ng ating regalo sa Panginoong Hesus. Offer our life. Ibigay nating regalo ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Ibigay nating regalo ang ating sambahayan sa Panginoong Hesus. Huwag tayong mag-celebrate ng Christmas sa pamamaraan ng mundo. Mag-celebrate tayo ng Christmas na may pagbulay-bulay, na may respeto, may pagmamahal sa Panginoong Hesus. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, ang banal na Espiritu, sa message na ito ngayong Kapaskuhan, I invite you to pray, follow after me, and after that, sasabihin ko po kung ako na lamang po ang mananalangin. Tayo po ay pumikit, yumukod, at manalangin, follow after me. O Abba Father, Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito. Pagkakataon, Panginoon, na matanggap ko, Panginoon, ang kaligtasan na mula sa iyo. Hindi ko nga kayang, Panginoon, iligtas ang aking sarili mula sa aking mga kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, ang aking mga kasalanan mula nung ako'y bata hanggang sa sandaling ito. Patawarin mo po ako at linisin ang dugo ng Panginoong Hesus. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka po, Panginoon, sa aking puso at tulungan mo po ako, Panginoon, to follow you, Panginoon. Ama, isulat mo rin, Panginoon, ang aking pangalan sa Book of Life, Panginoon, diyan sa langit. Salamat, Panginoon,
sa pagkakataon, Panginoon, na ako, Panginoon, ay maging anak mo nga, Panginoon. Kinikilala ko, Panginoon, ang Panginoong Hesus bilang aking Diyos, bilang aking Hari. Ako na lamang po ang mga nanalangin. Aba Father, salamat muli sa pagkakataon ito. Nangusap ka sa buhay ng bawat isa. 2,000 years ago nga, Panginoon, nagkaroon ng dahilan upang i-celebrate, Panginoon, ang Kapaskuhan ng Christmas. Sa iyong salita, Panginoon, sa John 3:16, Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Aba Father, we will celebrate Christmas with Christ in the midst of us. We will celebrate Christmas for Jesus alone. We will celebrate Christmas with love, with reverence, Panginoon. We will celebrate Christmas with Jesus over our lives, Panginoon. Ama, salamat pa muli, Panginoon. Allow us to greet you, Jesus. Happy birthday, Panginoon. Salamat sa buhay mo na pinagkaloob. Ama, salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Banal na Espiritu, sa pangungusap mo, sa pagkikipisan mo sa bawat isa. Sa iyong lahat ng luwalhati, papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Shalom, shalom sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Bye-bye po. God bless all. God bless you all.